Pwede ba, Tyrone, tinulak ako nito palayo sa kanya. Nagulat ako sa ginawa nito. Masamang tingin ang itinapon ni Tob sa akin, wala itong iniwang salita at mabilis na tumalikod sa akin. Padabog itong naglakad at umakyat sa hagdan patungo sa kwarto niya, sumunod ako dito. Sa mga oras na ito, hindi ako nakaramdam ng hiya. Ang tanging iniisip ko lang ay ang maibalik si Samantha sa piling ko. Bago pa ako tuluyang makaakyat, nakita ko na itong lumabas sa kwarto niya. May bitbit itong isang kulay kayumangging sobre sa kanyang kaliwang kamay. Nakatingin lang ito sa akin na tila nainis siya nang makita ako. Hindi ko alam pero kinakabahan ako. Sa bawat titig nito, mukhang may gusto siyang gawin na paniguradong hindi ko magugustuhan. Lumapit ito sa akin at walang ganang inabot ang bagay na iyon sa akin. Nakatitig lang ako dito. Oh, what's that? Sinikap ko ang sariling hindi mautal. Open it, she said flatly. Samantha, tinawag pa ito ni tita na ngayon ay nasa baba, ngunit hindi niya ito tinapunan ng tingin. Naninibago ako sa mga ipinapakita ni Samantha ngayon. Nang ginginig ang kamay kong inabot ito, nagdadalawang isip pa ako. Parang ayokong makita ang nasa loob noon, kinakabahan ako. If a heart broke into pieces as read the paper inside it, tila hinila ang puso ko paalis sa katawan ko, nahihirapan akong huminga. An annulment paper. What is this? I almost whispered. Marunong ka namang magbasa, diba? Basahin mo, Tyrone. Samantha, Belray, are you doing this? I'm not taking this. Tyrone, ayoko na nga, diba? Ayaw na kitang makita. Pagod na akong kasama ka, she shouted. Umiling ako sa sinabi nito, no, please Samantha. Don't do this to me, please. I'll do everything, kaya kung may kasalanan man ako, gagawin ko ang lahat, mapatawad mo lang ako. No. Wala kang kasalanan, Tyrone. Hindi mo ba ako naiintindihan? Pagod na akong kasama ka. Ayoko na. Please don't say that. Please din. Nagmamakaawa ako sa'yo, pirmahan mo na yan. Gusto kong maging malaya. Hindi naman kita kinunan ng karapatang maging malaya. Okay, let's just say, hindi mo nga ako kinunan ng karapatang iyon. Pero Tyrone, gusto ko namang mamuhay nang wala ka. Sawa na ako sa'yo. Ayoko na sa'yo. Napatigil ito sa pagsasalita. Hindi ko kinaya ang mga sinabi nito, hindi ko sinasadyang masampal ko siya. Samantha, narinig ko ang boses ni Tito sa likod ko. Lalapit na sana ako sa kanya nang makaramdam ako ng mga kamay na humawak sa aking suot na damit. Hinila ako nito paikot sa kanya, kasabay ang pagtama ng kamao nito sa aking kaliwang pisngi dahilan upang mapaupo ako sa hagdan. Daddy, rinig kong sigaw ni Samantha. How dare you slap my daughter? Galit na sigaw nito habang dinuro-duro ako. My sight became blurry and I can't see things clearly. Hindi ako nakaramdam ng sakit sa pisngi ko, tanging puso ko lang. Honey, please stop. Shut up. Sinaktan niya ang anak natin. Bakit ba kinakampihan mo siya? Daddy, stop. Nalalalasahan ko na ang dugo na nasa gilid ng mga labi ko. Nahihirapan man, ngunit itinayo ko ang aking sarili. Hindi dapat ako magmukhang mahina sa harap nila, ayokong magmukhang kaawa-awa at baka mas lalo lang akong kamuhian ni Tito. Umalis ka na, Madrigal, ramdam ko ang pagtitimpi nito. Ipinikit nito ang kanyang mata habang nakaturo sa bukas na pintuan. No, Tito, please. I want. Utang na loob, Teronel, umalis ka na, mas lalo lang nahihirapan ang anak ko sa'yo. He shouted angrily. Pinahihirapan? Ay. May nagawa ba ako? Tyrone, Hijo. Sundin mo muna siya ngayon, parang awa mo na, pagmamakaawa ni tita sa tabi nito. Naiiyak akong tiningnan si Samantha sa likod ko. Wala na ba talagang pag-asa? Bakit ba pinaglalayo kami ng tadhana? Wala na ba talaga, Samantha, namamag-asang tanong ko dito? Nanghihina na ako, paano pa kaya kapag narinig ko ang posibleng sagot nito? Wala na. Umalis ka na, sigaw nito bago tuluyang tumakbo patungo sa kwarto niya. Tumulo na naman ang masaganang luha sa mga mata ko. Ininom ko lahat ng laman ng basong iyon. Sumasakit na ang tiyan ko, ngunit hindi pa rin ako nagpatinag. Sir. Kanina ka pa po dito, maghahating gabi na po.
Inis kong tinapunan ang tingin ang nagsasalitang bartender. Ayaw mo nun. May customer kayo. Saka, wag mo nga akong pakialaman, sigaw ko. Pati pagsasalita ko, hindi ko na makontrol. Tila nalalasing na rin ang aking dila at hindi nito magawang magsalita ng diretsyo. Sir, mukhang kanina ka pa po kasi umiyom. Hindi ko na ito pinagpatuloy sa pagsasalita. Padabog akong tumayo at hinawakan ang polo nito. Shut the he up, madiin kong bulong dito. Ay 0 ay 4. Binitawan ko ang kanyang damit at bumalik sa pag-upo. Mariin kong sinabunutan ang buhok ko at pinunasan ang luha sa mga mata ko. Marami tao rito, kaya ang ginawa ko kanina ay nakakapang-agaw ng pansin. Bakit pa kasi nangingialam, isang hamak na trabahante lang naman ito. Nagsalin na ako ng panibagong inumin sa baso ko. Akmang iinumin ko na ito nang maramdaman kong tumunog ang telepono ko sa bulsa. Nagdalawang isip pa akong sagutin ito, ngunit kalauna ikinuha ko na sa bulsa at sinagot. Hello, walang ganang sambit ko. Hello, Tyrone, boses ni Lera ang narinig ko. Oh, kumusta, best friend? Ah, joke. Natatawa pa ako sa sariling sinabi. Tyrone, Kel, did you left your son here? Oh, where are you? Galit nitong sigaw. Easy, Lera. Nasa bar lang ako, bakit? Say you. Kung gusto mong mamatay ang anak mo, sana binigay mo na lang siya. Napatigil ako sa aking ginagawa nang marinig ko ang paghikbi. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa wisyo. Oh, what? What's wrong? Kinakabahan kong tanong. Andito kami sa pinakamalapit na ospital sa bahay niyo. Sobrang taas ng lagnat niya, pagpunta ko kanina sa bahay niya ay numutla na siya. Didn't let her finish her words. Mabilis akong tumakbo, kinuha ko agad ang sasakyan ko at nagmameho patungo sa ospital na iyon. Not in my son. Please, I'm so sorry. Habang nagmamaneho ako, hindi ko maiwasang maiyak at magalit sa sarili ko. Please, huwag ang anak ko. Muntikan pa akong mabangga dahil sa napupuno na ng luha ang aking mga mata. Nang matahak ang ospital na sinasabi ni Lera. Kaagad akong lumabas sa kotse at tumakbo ng mabilis papasok. Brian, mahinang bulong ko sa gitna ng aking pagtakbo. Tinanong ko pa ang mga nurse kung saan tinutuloy ang mga bata, mailagnat o may sakit, nang ituro niya ito. Hindi ako nagsayang ng oras, tumakbo ako patungo doon. Pumasok kaagad ako nang mabasa ko sa itaas ng pitnuan ang sinabi kanina ng nurse. Brian, pagtawag ko ng tuluyan na akong makapasok. Tyrone, nilingon ko sa Lera na ngayon naiiyak sa gilid ko. Oh, where's Evelyn? Natataranta na ako dito. Hindi ko na alam ang aking gagawin, mababaliw na ako. Lumapit ito sa akin, at ang sunod nitong ginawa ang nagpagulat sa akin. Sinampal ako nito ng pagkalakas-lakas. Anong klaseng ama ka? Anong klaseng ama ka at hinayaan mo ang anak mong mag-agaw buhay? Hindi ka ba naaawa sa anak mo, Tyrone? Muntikan na siyang mamatay, hindi mo man lang siya inalagaan. Hindi mo siya minahal. Alam mo bang sobrang sakit para sa anak na malamang, wala pala silang silbi para sa kanilang mga magulang. She laughed bitterly, nakakatawang isipin na kahit hindi ako ang ina niya, naiiyak pa ron ako nang maabutan ko siya sa bahay niyong mag-isa. Para kang taong nang iwan ng alagang aso sa bahay, Tyrone. No, I do love him, it's just. Nang maabutan ko siya sa kwarto niya, mahimbing lang siyang natutulog. Kung hindi mo lang talaga nakita na mumutla siya, hindi mo malalaman na may sakit pala siya. Alam kong inaasahan ka niya sa mga oras na iyon, Tyrone, pero asan ka? He shouted. Napayuko ako, I'm sorry. Wala kang silbing ama, galit nitong sigaw. Lera, I admit. Nawalan ako ng oras sa kanya. You're nothing but careless father, she whispered. I know. Please, let me see my son. Your son? Mukha namang hindi mo siya anak ah. Tinuring mo kasi siyang aso. Na kahit na mag-agaw buhay na, wala kang pakialam. Please, napatungo na lang ako. And my life is so much miserable. Dinamay ko pa ang anak ko, gusto kong patayin ang sarili ko sa nagawa ko sa kanya. Follow me, malamig nitong sambit at tunalikod na sa akin. Naglakad na ito kaya sumunod ako sa kanya. Kinakabahan ako, tila ayokong makita ang anak kong nakahiga doon. Binuksan nito ang pinto, pumasok ako.
Bumungad sa akin ang isang maliit ng lalagyan, nandoon ang anak ko. Patakbo akong lumapit dito at dumungao sa musmus kong anak. Naiiyak ako nang makitang naghihirap ito. Natutulog siya at maraming nakakabit sa kanyang katawan. Meron ding nakatusok sa kanyang kanang kamay. Tumulo na naman ang luha sa aking mga mata. I'm so sorry, son. I stared at him. Tigay, let's pray for him. Sabi ng doktor, hindi biro ang sakit ng anak mo. Buti na lang talaga at naisipan kong pumunta sa bahay mo, baka tuluyan na siyang agawin sa'yo. Please, not in my son. Babawi pa ako sa mga pagkukulang ko sa kanya, babawi pa ako. Mahal na mahal ko ang anak ko, please. Hey! Watch your step, kiddo. I shouted as I ran towards Levi's son who's already on the floor. Nang makalapit na ako ay kaagad kong inalalayan pa tayo ang 3 taong gulang kong anak na ngayon inaluluha na. Nanlaki pa ang mga mata ko nang mapansin ang gasgas sa kamay at tuhod niya. Tinapunan ko ng isang masamang tingin ang batang tumulak sa anak ko kanina. Napansin ko ang takot sa mga mata nito habang nakatingin pa rin sa akin. Sorry po, halos pabulong nitong saad. Nang init lalo ang dugo ko sa narinig ko. Ang ayoko sa lahat ay nasasaktan ang anak ko, nandidilim ang paningin ko sa tuwing nakikita ko sa ganitong kalagayan ang anak ko. Hindi ko na halos makontrol ang sarili. Wala na akong pakialam kung bata itong nasa harap ko ngayon. Nilapitan ko ito at mahigpit na hinawakan ang maliit nitong braso, nagsimula na itong umiyak. Daddy! Don't hurt him po. He's my friend. Don't effing care if he is your friend, Luke. I angrily replied to Invison. Nakahawak na ito sa libreng kamay ko at pinilit akong ilayo sa kaibigan niyang nagtulak sa kanya kanina, habang patuloy namang umiiyak ang batang mahigpit kong hinawakan sa braso. Tyrone! What do you think you're doing? Isang sigaw ang halos nagpabasag ng aking tenga. Naramdaman ko ang mga kamay ni Lyra na ngayoy pilit na nilalayo sa batang iyon, wala naman akong magawa kundi ang bitawan ito. Ano bang ginagawa mo sa bata? She barked. Inirapan ko lang ito at umikot upang makita ang anak ko ngayon ay napupuno na ng luha ang mukha. And thy son is hurting. I immediately kneeled down and carried him. Naiiyak ako sa tuwing nakikita ko ang anak kong nahihirapan at nasasaktan. Naaalala ko ang mga hirap na pinagdaanan niya dahil sa akin noon, naaalala ko ang kahayupang ginawa ng kanyang ina noon. It's been 5 years since that nightmare happened. Muntikan nang ikamatay ng anak ko ang kanyang sakit. Pinagsisisihan ko ang araw ba iyon sa buong buhay ko, walang araw na hindi ako umiiyak sa kwarto sa tuwing nakikita ko ang anak kong namumutla at maraming nakakabit na kung ano-ano sa kanyang katawan. Sa tuwing inaatake siya ng kanyang sakit, pakiramdam ko ay nakakonekta iyon sa akin at mas grabe pa ang nararamdaman ko. Iyon ang pinakamasakit na pangyayari sa buong buhay ko. Mabuti na lang talaga at hindi nawawala si Lyra sa tabi ko, palagi niya akong dinadamayan sa oras na umiiyak ako. Simula noong gumaling na si Luke, nagsimula ulit ako. Hindi ko na halos pinapalabas ng bahay ang anak ko, I know I'm being too overprotective to him. Kasalanan ko bang, natatakot akong masaktan siya, katulad ng mga nagyayari sa kanya noon? 2, 5. Hindi ko pa nga ito halos pinapahawak ng mga gamit lalo na kapag galing ito sa iba. Wala naman akong naririnig na pagtutol galing dito, si Lyra lang ang palaging nagagalit dahil sa ugali ko. Wala na rin akong naging balita sa babaeng iyon. Well, wala na rin naman akong pakialam sa kanya, she's nothing but a worthless mother. Kaya wala siyang karapatang makita o makilala man lang ng anak ko. Napalitan na ang pagmamahal kong iyon ng galit at puot, ayoko na siyang makita. I even changed Levi's son's name. Naaalala ko lang kasi ang hayop nitong ina sa tuwing tinatawag ko siya sa ganoong pangalan, mas bagay rin naman sa anak ko ang pangalang Luke. Saan ang masakit anak? Natatarantang tanong ko dito habang palipat-lipat ang aking mga kamay. Umiiling lang ito habang pinupunasan ang kanyang mukha gamit ang kanyang kaliwang kamay. You hurt Levi friend, he murmured between his sobs. He hurt you too so did the same. Tyrone. Iyan ba ang tamang pagsasalita sa harap ng anak mo? Para mo na rin siyang tinuruang maging salbahe. Lyra cutted in my words. Gusto ko lang kumalma siya. Well, you're not helping, she interrupted. I let out deep sigh before answering her.
You know what, Dee? Samahan mo na lang ako sa bahay. Gagamutin ko ang sugat niya, pag-iba ko na lang bago magsimulang maglakad. Narinig ko ang mga hakbang nito, senyales na nakasunod siya sa amin. Mama Lyra, Daddy scolded, We're just playing around and he didn't push me. It's all in my fault, Mama. Pagsusumbong nito. Alam ko namang naglalaro sila, kaya nga nakita ko kung paano siya natumba kanina. Luke, you already knew how much your dad loves you, right? I heard Lara said. Napangiti na lang ako. Si Lyra ang kinikilalang ina ni Luke, kung totoong ina lang sana siya ng anak ko, sana ay masaya kami ngayon. But no, she's just a friend of mine. Naramdaman ko ang mabilis na pagtango ng anak ko, yes po. They answered. Then, wag ka nang magtampo sa kanya. Magsusorry rin naman siya kay Isegay. Right, Daddy? Pagkatapos niya iyong sabihin, naramdaman ko ang kamay niyang dumampi sa aking likuran. Sumabay ito sa paglalakad ko, yes, of course. I answered and flashed a fake smile. Narinig ko pa ang matinis na pagtili ng anak ko, he even thanked me. I brushed his thick gray hair using dewy fingers. I kissed him on his right cheek. Lumaking mabuting bata si Luke, nagpapasalamat ako at hindi ito naging katulad sa akin na isang spoiled na anak sa aking mga magulang. A lot of people including Lyra have said that he totally looks like me. Ngunit sa tuwing tinititigan ko ang anak ko, naaalala ko siya. Marami ring pagkakatulad ang anak ko sa kanya, isa na sa mga iyon ang kanyang ginagawa sa tuwing natutulog ito. Daddy, you don't need to cure this. I'm perfectly fine, wika ng anak ko nang mailapag ko na siya sa kama. Naglakad ako palapit sa first aid cabinet at kumuha kaagad ng betadine at isang supot ng bulak. No, baby. You need this, saad ko na lang. Nagalakad ako papalapit sa anak ko at umupo sa harap niya. I'm Superman, Dad. So you have nothing to worry about. I chuckled as he said those words. He even acted as Superman, raising his both hands and showed me his imaginary biceps. I know you are, and Superman shouldn't have bruises like this. I caressed his knee. Kaya, kailangan gumaling ito. I added. Sumunod naman kaagad ang anak ko dahilan para mapangiti ako. Sa edad na 5, nakikita ko na ang kabaitan niya, pagiging masunurin at pagiging magalang ni Luke. Binuksan ko na ang lalagyan ng betadine at pinatuluan ang bulak na hawak ko sa kabilang kamay. Itinutok ko ito sa sugat ng anak ko. Ginamit ko ang bulak upang punasan ang kanyang mga sugat na ngayon ay natutuyo na. Almost done, Eva, Superman. Pagkatapos nito, isusunod natin ang sa kamay mo, nakangiting saad ko. Sure po, Daddy, he answered with his cheerful smile. And after this, maliligo ka na. Mama Lyra is already waiting downstairs, at ayaw niya sa mababahong bata, remember? Ay, Daddy, he shouted. Ginulo ko ang kulay abong buhok nito habang natatawa, Give son is so adorable. Pagkatapos kong gamutin ang mga sugat ng anak ko, pinaliguan ko na ito. Ang ingay pa nga namin sa loob ng bathroom dahil pinaglalaruan nito ang tubig, nabasa pa ako nito. Kaya wala na akong ibang magagawa kundi ang maligo na rin. Ang kulit lang kasi ni Luke. Matapos ko itong paliguan at bihisan, lumabas na kami ng kwarto niya at bumaba na upang kumain. Naabutan namin si Lyra na naglalaro ng kanyang cellphone, tinawag ito ni Luke habang tumatakbo papalapit sa kanya. Pagdating naman sa ganyang mga bagay ay sila ang nagkakaintindihan, mapapangiti ka na lang ng wala sa oras dahil para silang totoong mag-ina. I cleared the throat, masyado yatang natagalan ang pagtitig ko sa kanila. Lyra, Luke, tara na at kumain, nakuha ko agad ang kanilang atensyon. Continue natin to mamaya, baby, kain muna tayo, rinig kong saad ni Lyra. Naglakad na ako patungo sa hapagkainan. Bahagya pa akong napanganga nang makita ang mga ulam. Marami ang nakahain sa mesa, hindi ko alam kung paano ito pinagsasabay ni Lyra at ang dali lang nitong natapos. Seriously, Lyra, hindi makapaniwalang saad ko dito. Luto ko yan lahat. Masarap yan, tikman mo, tumabi ito sa akin habang buhat-buhat si Luke na ngayon ay nakahawak sa cellphone niya. Tife, sa dami nito. Ang bilis mo naman atang makaluto. Excuse me, Mr. Madrigal, mahigit 2 oras po kayong naglalambingan ng anak niyo po sa kwarto. Seriously? I raised my 2 eyebrows. She just nodded.
Ibinaba na nito si Luke na kaagad namang tumakbo at umupo sa hapagkainan. Natutuwa pa ito nang makita ang paborito nitong pagkain na nakahain sa lamesa, ang kare-kare. Niluto ko yan Lara sayo, baby Luke. Masarap ba? Tanong ni Lyra habang nakangiting nakatingin kay Luke. Puno na ang bibig ni Luke kaya kaagad ko itong pinainom ng tubig, baka mabulunan pa itong batang to. Tumango lang ito at nag-thumbs up pa habang umiinom ng tubig. Sabay kaming natawa. So yummy mama. I really do love it, he enthusiastically shouted as he licked his finger. Well, thank you baby. Kain ka na, hinay-hinay lang at baka mabulunan ka. Lyra chuckled. Mama Lyra, can I ask you something? Nilagay ko na ang baso sa mesa nang maubos na ito ni Luke. Yes, anything baby, sagot naman ni Lyra habang umuya-nguya pa rin ang pagkain. Elif don't you just live here? Napatigil kaming pareho nang itanong ito ng anak ko. Hindi ako nagsalita, ipinagpatuloy ko na lang ang aking pagkain. Beverly do you ask baby? Nauutal nitong tanong. Wala lang po. Minsan ko lang po kasi kayo nakakasabay sa pagtulog, saka sabi po ni Ye family should live in one house po, mahabang saad nito. Napalunok ako. Baby. Mama Lyra is busy, hindi lang naman kasi si Luke ang kailangang atupagin ni Mama diba? May work din siya, hindi ko na pinatuloy sa pagsasalita si Lyra at inunahan na ito. Pwede naman po siyang umuwi dito daddy. Baby, you won't understand. You still a baby, I'll explain it to you when you're already a big boy. Promise daddy, pinandilatan pa ako nito ng mata dahilan upang matawa ako. Yes, baby. Now eat, para makapaglaro na kayo ni mama, tumango lamang ito at nagpatuloy na sa pagkain. Nagkatinginan kami ni Lyra, nag-uusap ang mga mata namin. Alam ko naman kasing mahihirapan siyang sagutin ang tanong ng anak ko, kaya tinulungan ko na lang ito. Nagpatuloy na kaming kumain ng almusal, matagal kaming natapos. Nakasanayan na namin ang pagkukwentuhan sa tuwing kumakain kami. Siguro nga, kapag may nakakasabay kaming ibang taong kumakain, paniguradong mababagot lang ito dahil kami lang ang nagkakaintindihan. Para lang kaming magbabarkada. Nang matapos na kaming kumain, nagboluntaryo akong magligpit ng pinggan. Umalis na ang anak ko sa kusina at dumiretso sa sala upang manood ng cartoons. Gusto mo bang tulungan kita? Narinig ko ang boses ni Lyra sa likuran ko. Bahagya kong inikot ang ulo ko upang makita siya, iniling ko ang ulo ko. No, thank you. Puntahan mo na si Luke at baka hinanap ka noon, ani ko at nagpatuloy sa ginagawa. Baka kasi nahihirapan ka, madami pa naman yan. No, promise kaya ko na. So he heard her sigh, okay, he just answered. Wala na akong narinig na pagsasalita nito, maging hakbang nito na papaalis ay hindi. Kaya alam kong nandito pa rin siya sa likod ko at pinagmamasdan ako habang ginagawa ang mga ito. May sasabihin ka ba, Jesse? I ask. Kung hindi lang siguro ako nagsalita, paniguradong hindi aabutin siya hanggang sa matapos ako sa paghugas. Tumabi ito sa akin, tahimik lamang ito habang inoobserbahan ang bawat kilos ko. Esad, Chisay. Pasimulang wika nito. Esan. Paano kung bumalik siya sa'yo, saad nito na nagpatigil sa akin? Oh, what are you talking about, Jesse? I faked your love. Paano kung bumalik ang ina ni Luke? Ang asawa mo? Bibigyan mo ba siya ng isa pang pagkakataong makabawi? You know, I don't want to talk about that woman, Lyra, malamig kong tugon dito. Mahigpit ang pagkahawak ko sa mga platong hinuhugasan ko, pakiramdam ko ay mababasag ito nang wala sa oras. Yixed, tinatanong lang naman kita. Paano kung ina pa rin siya ng anak mo, may karapatan siyang kilalanin ng anak mo? Just shut the SJ up Lyra, please. Hinding-hindi ko siya ipapakilala sa anak ko, hiwalay na kami okay, sinikap kong hindi sumigaw sa harap nito. Ayokong sumigaw nang iinit na ang mukha ko sa galit. I already signed the papers she gave to me 3 years ago. Ako na rin mismo ang gumawa ng aksyon upang tuluyan na kaming maghiwalay, gusto kong magsimula ng buhay kasama ang anak ko, nang wala siya. Paano kung dumating ang araw na hahanapin ni Luke si Samantha? Tanong nito. Nalilito ako. Pero wala akong pakialam kung mali man ang desisyon ko, pero hinding-hindi ko siya ipapakilala kay Luke. You can be his mother.
Totoong ina ang pinag-uusapan natin dito, Tyrone. Well, simple. Sasabihin kong patay na siya, matagal na, malamig kong sagot at nag-iwas ng tingin dito. Tyrone, hindi yan ang tama. Para sa akin, tama ako. Paano ang anak mo? Wala namang problema tungkol dyan kung darating man ang araw na yan. Alam ko namang ikaw at ikaw pa rin ang hahanap-hanapin niya, tila walang pagdadalawang isip na saad ko dito. Ang hirap mong kausap, Tyrone. What? I'm just answering your questions, straight to the point. I chuckled. Mama! Mama Lira! Come here po, please. Natigil kami sa pag-uusap nang marinig namin ang sigaw ni Luke na nasa sala. Okay. Hintay lang po, kuya, she replied. Umalis na ito sa gilid ko at patakbong tinungo ang sala. Napailing na lamang ako at nagpatuloy na upang mas mapadali ang ginagawa ko. Marami-rami pa rin kasi ang nagamit naming mga plato dahil madami rin ang niluto ni Lira. About a while ago, I'm just being true to the words. As don't want my son to call her mother, wala siyang karapatang tawaging ina. Samantha. Kasalukuyan akong naglalakad ngayon habang bitbit ko ang mga papeles na ipinabigay ni Tristan sa akin. Muntikan pa akong matumba dahil sa suot kong heels, tapos ay medyo malayo pa ang opisina nito. Bumalik ako sa pagtatrabaho sa kumpanya nito matapos kong gumaling, nagtatrabaho ako upang makaipon at may mukha akong maihaharap sa mag-ama ko. Nang makarating na ako sa harap ng opisina nito, mabilis kong pinihit ang seradura at kaagad na pumasok. Tristan, heto na, pabagsak kong nilagay ang mga iyon sa kanyang malapad na mesa. Napayuko pa ako dahil hinihingal ako. Are you alright, Samantha? He questioned. Tumango lang ako, oo okay lang, maya-maya ay itinuwid ko na ang aking katawan upang harapin siya. Sabi ko kasi sayo, huwag ka nang magtatrabaho dito. Kagagaling mo lang sa surgery. Okay lang kasi, Tristan. Saka, ang tagal na kaya noon. Kahit na, baka mabinat ka. Promise okay lang ako. Salamat sa concern, Tan, umiti ako dito. 5 years ago, isa si Tristan sa mga dumamay sa akin sa mga panahong nalilito ako. Tinulungan niya ako, kinumbinsi niya akong tanggapin ang alok na iyon. Naging kaibigan ko siya, hindi lang isang kaibigan si Tristan na katulad ng iba. Isa siyang kaibigan na kailangang ingatan at pahalagahan, siya yung tipong kaibigan na hinding-hindi kaliwan sa oras na may mga problema ka. Noong mga panahong gusto ko nang mamatay dahil sa maling naging desisyon ko, tinulungan niya akong tumayo. Siya ang naging sandigan ko sa mga oras na iyon. Nagpapasalamat na rin ako dahil nakilala ko siya, kung hindi lang siguro siya dumating at tinulungan ako noon. Paniguradong patay na ako at tuluyan ng nalulubog sa sakit ko. Tristan, salamat nga pala dahil nilibre mo ako ng pagkain kagabi. Wala iyon. Saka, alam ko naman kasing nagugutom ka na talaga, mahina itong natawa. Natawa rin ako, may dala nga pala akong pagkain dito. Masarap ito Tristan, with effort pa to, natutuwang sambit ko. Kinuha ko kaagad ang lalagyan ng pagkain sa shoulder bag ko at inabot ito sa kanya. Kaya pala nahihirapan ka, bakit ka pa kasi nagdala ng bag? Ayoko na kasing bumalik pa roon para kunin lang to, sasakit na itong paa ko reklamo ko na ikinatawa nito. Baliw! Kinuha nito ang lalagyan sa kamay ko at binuksan iyon. Natawa pa ako nang amuyin nito ang ulam na nasa loob noon. Pinagluto ko siya ng paborito kong pagkain, gusto ko lang sanang matikman niya ito. Baka sakaling magustuhan niya. Pwede ko bang tikman, he asked. Pwedeng-pwede, para sa'yo kasi yan. Heto nagdala ako ng kutsara, hinalungkat ko agad ang bag ko at hinanap ang maliit na Tupperware na nilagyan ko ng kutsara ko. Inilagay ko kaagad iyon sa mesa niya nang makita ko na ito. Hindi naman nagsayang ng oras si Tristan at kaagad niyang iyong binuksan, kinuha niya ang kutsara at nagsandok ng ulam doon. Para akong sumali sa isang cooking contest at tinitikman na ng judge ang aking recipe. Seryoso rin kasi ang pagkain ni Tristan at mukhang hindi nasarapan sa pagkain. Masarap ba? Tanong ko dito. Hindi ito sumagot at nakatitig lang sa pagkain. Hindi ba talaga masarap? I guess you have to stop working here at the company, Miss Santiago. Napatigil ako nang sabihin niya iyon. Teka, ba't nadamay ang trabaho ko dito? I think, this is the right time for you to apply as a personal chef.
pagbawi nito kasabay ang pagngiti. Muntikan akong matumba dahil sa kaba, akala ko kasi ay totoo ang mga sinabi nito. Tristan naman inis kong saad dito. Natawa pa ito ng pagak habang nakatingin sa aking nakasimangot na. Sino ba namang hindi kakabahan, mawawalan na ako ng trabaho? Masaya na ako dito tapos mawawala lang na parang bula? Just kidding hahaha, but seriously. You're great, ang sarap ng luto mo. Thank you, paborito ko kasi yan. Kaya, naisipan kong ipakain ko rin sa'yo. Okay then, I guess we have the same favorite food now, he chuckled. Magdadala pa ako nito bukas, umiti ako dito. That would be nice, wika nito habang kumakain. Yes, babalik na muna ako doon. May gagawin pa kasi ako sa adik ko. Sure, Sam. Sabay tayong kumain mamaya, is that okay? Tumango ako, sure. Lyra, can you please go out already? Nababagot na kami dito. Kunot noong sigaw ko habang nakaupo dito sa couch katabi ang anak ko. Kanina pa ito sa kwarto, sabi niya magbibihis lang siya pero ang tagal-tagal. Daddy, just let mama. Maybe she's just preparing. Tise, just continue what you're doing, Luke. I said in a controlled tone. Napahilot ako sa sentido ng ulo ko. Kilala ko na si Lyra, siya yung tipong tao na kapag sa damit na ang pag-uusapan, gusto niya talaga ay maganda at bagay sa kanya ang susuotin niya. I was about to stand up but suddenly the door opens. Iniluwa doon si Lyra na bihis na bihis. Bahagya akong napanganga sa nakita ko, what the I accidentally cussed. Bibig mo, Tyrone. May bata sita pa nito habang inaayos ang damit niya. She's wearing a red-fitted dress matching the color of her lips and high heels. And her long, black hair was in a high ponytail down her back. Yes, she's really gorgeous but... Ilvay's face immediately crumpled as I erased those thoughts on his head. Lyra, what do you think you're wearing? I let out a deep sigh as I stared at her. Hey. She's crazy, I know. What? I'm wearing a dress, simple. So now, can we go? Lyra, you think we'll let you go out in here wearing that? I almost shouted. Daddy, that dress suits Mama well. She looks beautiful with that, rinig kong sambit ng anak ko na hindi ko namamalayang nasa tabi ko na pala. Look Lyra, alam mo ba kung saan tayo pupunta? Madiin kong ipinikit ang mga mata ko. Sa mall, she answered in a rising tone. Sinikap kong kontrolin ang sarili kong sumigaw dahil sa katangahan ng babaeng ito. Sa tingin mo na babagay yan sa mall, pinandilatan ko ito ng mata. I think so, she answered and looked down to see her dress. Napasapo ako sa noo ko, come on. Don't you dare go out here, we're going. Wait. Hindi ako kasama, she asked. Hindi ko na lang ito sinagot at kaagad na binuhat si Luke upang makaalis na. Hey! Ilang oras akong naghanap ng damit tapos hindi niyo pala ako isasama? Look at yourself first before you bark. What's with the dress? You know, I just want to be presentable in front of other people. Then you're not. I caught her words. Kiyake. Ano bang gusto mong suotin ko? Wear some jeans and simple t-shirt. You don't need that, baka pagtawanan ka lang doon, sita ko dito. Tiesa, it's up to them. Masyado lang talaga insecure sa akin, magaling lang talaga akong mamili ng damit, she defended. Didn't answer her, instead traveled the eyes through her body. Nagpakawala ako ng isang tinging alam ko na magpapaintindi sa kanya. Nang maibalik ko na ang tingin ko sa kanyang mukha. Napansin ko ang pag-iba ng ekspresyon nito, palihim pa itong napapasulyap sa suot niya. And that made me chuckle, secretly. Di naman pangit mahina nitong saad. Wala akong sinabing pangit. It's just that, wear something, simple, a grin was formed on his lips. Kiyake. Fine, sigaw nito pagkatapos ay padabog na naglakad pabalik sa kwarto. Naiwan kami dito ng anak ko. Natawa pa ako sa ipinakita nito sa akin. Daddy, Belve you and Mama always fought. Nalipat ang atensyon ko sa anak ko ngayon ay nilalaro-laro na ang ilang hibla ng buhok ko. Napangisi ako, baby, hindi kami nag-aaway. It's just that, we're on that thing already since we're kids.
We are always arguing for some stupid things. I chuckled. Napangiwi ang anak ko sa narinig. Daddy, isn't it bad? He innocently asked. We're not fighting, we're still friends. I explained. Napatitig ang anak ko sa akin na tila may iniisip, maya-maya naman ay napatango. Ah! I get it, Daddy. So you're just doing it for fun? Luke said. I nodded as a smile. Yes, how can his son be this smart? Babbled. I gently pinched his nose that made him shout. Daddy, how many times do I have to tell you that? I don't like someone to pinch his nose, Levi's son pouted. Said, am I that someone? No, yes, basta, umiiling pa ito habang sumisigaw. Hinalikan ko ito sa kanyang noo at mumiti. I'm so blessed to have him. Mama, is there any problem? Napalingon ako sa anak ko nang magsalita ito. Lumipat ito kay Lyra, halata sa mukha nito na hindi siya komportable sa suot niyang denim jumper pants. Napakamot ito sa kanyang noo at halatang nagpupumigil, napailing na lang ako. Baby, I'm fine, nautal nitong sambit. Pangatlong beses itong nagpalit kanina, kaya ang naging resulta ay malapit nang magtanghali nang makapunta na kami dito. Sino ba namang hindi malinis, pare-pareho lang naman ang mga ipinapalit niya. Kami ni Luke ang pumili ng susuotin niya, wala naman itong ibang magagawa kundi ang sundin kami. I find her cute wearing that outfit, dagdagan mo pa ang pagka hindi nito comfortable sa suot. Baby, Mama is not comfortable with our chosen outfit, diretsong sambit ko na ikinalingon ng anak ko sa kin. Oh, sorry Mama. Pwede naman po tayong umuwi na lang for you. Napansin ko ang pagtigil nito sa ginagawa at nilipat ang kaliwang kamay sa buhok ko at ginulo ito. Hindi tayo uwi baby, this day is for you. Kaya hindi natin kailangang umuwi for me, him, nakatitig lang ako sa mga ito habang nag-uusap. Napagkasunduan naming ipasyal si Luke ngayong araw na ito dahil nasama ito sa highest honor sa school niya, kaya bilang regalo, gusto naming ipasyal ang anak ko. Pinisil ko ang kamay ng anak ko dahilan upang mapalingon siya sa akin, masasanay rin niyang si Mama, baby. Tara na. Marami pa tayong pupuntahan, sambit ko na lang. Pinandilatan ko pa ng mga mata itong si Lyra dahil sa ipinakita nito. Umirap lang naman kasi ito at parang naubusan na ng pasensya. Kahit kailan talaga. Let's go, Mama. You said a while ago, this day is for Luke, kaya wag ka munang mag-inarte dyan sa suot mo. Tinapunan ko ito ng isang peking ngiti. Daddy, can you buy me toy car? Please. I said, sure baby. Go get one, wag kang lalayo sa amin ni Mama. I flashed him a smile. I heard him shout as he quickly ran away from us to get some toys. Hindi ko na malayang napangiti na pala ako habang pinagmamasdan itong masayang namimili ng mga laruan. Kung sa pisikal ang pag-uusapan, masasabi mong malakas at hindi sakitin ang anak. Ngunit kabaliktaran nito ang totoong nararamdaman niya ngayon. May sakit ang anak ko, hindi naman ito ganoon kalala ngunit nasasaktan ako sa tuwing umaatake ito. May asthma ang anak ko, kaya normal lang na kailangan ko itong bantayan palagi. Natatakot akong baka sa oras na atakihin siya sa sakit niya, wala ako sa tabi niya. Dahan-dahan lang, Luke. I warned him. Sorry, Daddy, he apologized. That made me chuckle. It's okay, continue what you're doing. I answered. Tahimik lang kami dito ni Lyra habang nakatingin sa anak kong nasa harap namin. Alam ko namang pinilit niya lang ang sarili niya sa suot na ito. Hey Lyra, saan mo gustong kumain pagkatapos natin dito? Tanong ko na lang upang basagin ang namumuong katahimikan. Kahit saan, she simply answered. Anywhere, okay. Mas binilisan ko na lang ang paglakad ko upang masundan ang anak ko. Mabibingi lang ako kapag kasama ko si Lyra, wala naman kasi iyon sa mood. Daddy, wala pong kasama si Mama doon. She's fine, anak. Just let her, sambit ko na lang dito. Samantha. Seryoso ka ba sa naging desisyon mo, Tristan? Tithe, yes. Now shut your mouth and hop in, Sam. Napasimangot ako sa naging sagot nito. Seryoso talaga siya. Saan naman kami pupunta? Imbes na mag-isip, sumakay na lang ako sa kotse nito. Tahimik lang ako habang nakaupo sa tabi nito habang nagmamaneho, magagalit rin naman siya kapag magsasalita ako. Kung may sasabihin man ako,
tatanungin ko lang rin naman siya kung saan kami pupunta at bakit ako ang sinama niya. So, how was your day? Napasinghap ako sa biglaang pagtanong nito. Okay lang, sagot ko dito. Okay lang. Bakit? Bakit may lang? He chuckled. Ewan ko sa'yo, Tristan, napailing na lang ako at tumingin sa labas ng bintana. Minsan talaga, hindi mo maiintindihan ang ugali nitong si Tristan. Kanina lang mukhang nalinis ito, tapos ngayon biglang naging makulit, tapos mamaya naman magsusungit na naman. He's so unpredictable, ika nga nila. Meron ka, he again questioned. Kunot mo ako itong tiningnan, what? Anong meron ako, naguguluhang tanong ko dito. You know, every girl's thing. Cute eh, natanong mo. Ang sungit mo kasi. Umirap na lang ako dito, hay, magmaneho ka na nga lang dyan, nag-iwas ako ng tingin dito. Natatawa ako sa kakulitan nito but somehow, naiinis ako. Bakit nga na lamang meron ako ngayon? Saan nga pala tayo pupunta? Tanong ko dito. Hindi ko kasi alam kung saang daan ito, hindi pa ako nakakapunta sa ganitong mga lugar. It's a secret, you can sleep there. Medyo malayo pa kasi ang pupuntahan natin, sagot nito. Ha? Anong bang gagawin natin doon? Imbitado ka ba sa isang party? Yidi forehead seized while uttering those words. You'll see, he then flashed me a grin. Hindi ko na lang ito sinagot at inayos ang sarili sa pag-upo. Medyo sumasakit na rin kasi ang likod ko at saka ang pang-upo ko. Binuksan ko ang kulay puting shoulder bag ko at hinalungkat ang mga gamit doon. Kinuha ko ang cellphone ko doon. Hey, I said sleep not playing games. Hindi naman ako inaantok kaya maglalaro na lang muna ako, sagot ko dito. If you say so, D. Napabuntong hininga ako. Isa lang ang larong naka-install dito, ang boring pa. Buhay naman ayaw makisama sa kin. Ibinalik ko na lang ang cellphone ko sa bag at isinandal ang likod sa upuan. Sinabunutan ko ang aking sariling buhok sa bagot na nararamdaman. Malapit na tayo, don't worry. Just a few kilometers. Ninitian ko lang ito at tumango. Sa loob ng 5 taon ay naging komportable ako kay Tristan. Nagiging magkaibigan kami at tinrato ang isa't isa bilang barkada na kahit saan magpunta ay magkasama. Hindi mahirap gustuhin si Tristan, lalo na't mabait ito, lahat na ata ay nasa kanya na. Sa loob din ng 5 taon na iyon ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang mag-ama ko. Gusto ko na silang makita at makasama, gusto kong humingi ng tawad at sabihin sa kanila ang lahat, ngunit natatakot ako. Sa tuwing naiisip ko ang anak ko, napapaiyak ako. 5 taong gulang na ang baby Brian ko, siguro lumalaking mabait na bata si Brian. Nakakalungkot lang dahil hindi ko man lang narinig ang unang salita ng anak ko, siguro daddy ang unang nasabi nito, lalo na't una pa lang ay ama na nito ang palagi niyang hinahanap. Hey, what keeps on bugging you? Any problem? Bumalik ako sa sarili ko nang marinig ko ang sinabi nito. Naaalala ko lang ang mag-ama ko, pabulong kong sagot dito. Pakiramdam ko ay tutulo na ang luha ko kapag pipikit ako. I heard him sigh, sa tamang panahon, alam kong magkikita rin kayo, he answered. Paano kung hindi niya ako patatawarin? Well, explain everything to him. Ipinikit ko ng madiin ang aking mga mata dahilan upang tumulo ang mga luhang namumuo sa aking mga mata. Sana nga, bulong ko na lang. Namuo ulit ang katahimikan sa loob ng kotse. Tanging tunog lang ng hangin galing sa air conditioner ang naririnig ko at ang mahihinang busina ng mga sasakyan sa labas. Maya-maya, naramdaman ko ang kotseng sinasakyan namin na lumiko, papalayo sa kalsadang dinadaanan namin kanina, pagkatapos ay tumigil. Nang ilabas ko ang paningin ko, nagmangha ako sa nakita ko. Wala akong kaide-ideya sa lugar na pinuntahan namin, ngunit isa lang ang masasabi ko, ang ganda dito. Werehire, napalingon ako sa ngayong nagsasalitang si Tristan. Pwede bang lumabas? Sure, he smiled. Mabilis akong lumabas ng kotse, sumalubong kaagad sa akin ang napakasarap na simoy ng hangin. Nililipad nito ang buhok kong nakalugay at ang lailayan ng damit na suot ko. Ang ganda ng lugar na ito, mukhang malayo ito sa syudad at nasa bukid lang kami. Iba't ibang bulaklak ang nakikita ko at mga malalaking puno na nakakapang-agaw ng atensyon. Do you like it? Ipinakita ko dito ang isang totoong ngiti, isang ngiti na nagpapaliwanag sa nararamdaman ko ngayon. Ito nga pala ang lugar na sinasabi ko sa'yo noon.
I heard him said. Ang ganda, I never knew this place exists. Puno ng paghangang sambit ko. That's why I brought you here. Bakit nga pala tayo nandito, Tristan? Tanong ko dito. Gusto ko lang na makita mo ang paboritong lugar ko. Simula pagkabata, nilingon ko ito. Nakapikit ang mga mata nito at tila dinadama ang paligid. Para lang siyang kinukuhanan ng litrato, para siyang isang modelo na kahit saang angulo ay gwapo pa rin ito. About your ex-husband and your son. Pakiramdam ko ay bumigat ang puso ko at nahihirapan akong huminga nang marinig ko ang sinabi nito. Ex-husband. Kung hindi sana dahil sa katangahan at pagkaduwag ko, di sana masaya pa rin kami hanggang ngayon. Naalala ko naman ang mga pangyayari bago ako tuluyang makaalis sa bahay na iyon, ang bahay kung saan nabuo ang pamilya namin, kung saan maraming mga alaala ang naiwan ko doon. What about them? Nautal kong sambit. Alam kong iniisip mo pa rin sila, he said. Napangiti ako sa sagot nito, salamat Tristan. Sobrang dami nang naitulong mo sa akin. Of course, that's what friends are for, right? He then grinned. Nang sabihin niya iyon, biglang sumagi sa isip ko ang minsan niya nang nasabing kaibigan noon. Tristan, tungkol nga pala sa kaibigan mo. His forehead seized, kaibigan ko, he questioned. You have friend before, right? Okay, let's just say, your best friend, pagpapaliwanag ko dito. Napansin ko ang pagtigil nito at nanatili pa ring nalatitig sa akin na tila naaalala niya na. What's with his best friend? Bakit nag-iba ang mukha niya kapag pinag-uusapan namin siya? Huwag natin siyang pag-usapan, nag-iba na naman si Tristan. Nawala na naman ang ugali nitong palangiti at napalitan ng isang nagliliyab na demonyo. Napalunok ako, pinagsisihan ko ang ginawa ko. Ginalit mo siya, Samantha. Sorry, mahinang sambit ko. Nag-iwas ako ng tingin at tiningnan ang kulay asul na langit. Kahit nasa iba na ang paningin ko, ramdam ko pa rin ang mga titig ni Tristan. Naiilang ako, bakit ba kailangang titigan pa ako? You gained some weight, finally you're back, he said that made me stop. Maya-maya ay tiningnan ko ito, ang payat ko ba talaga noon? You're so skinny after your surgery. Hindi ka na halos makilala, namumutla na ang mga labi mo at saka lumalalim ang mga mata mo, pagpapaliwanag nito. Biglang sumagi sa isip ko ang mga araw na iyon, ayoko sanang tanggapin ang alok nila, dahil pakiramdam ko ay wala na akong karapatang mabuhay simula noong iwan ko ang mag-ama ko. I tucked my loose strands of hair behind my ear. I heard him chuckle. But you're still beautiful, don't worry, natawa na rin ako sa sinabi nito. If I know sinabi niya lang yan para hindi ako mahiya. Salamat Tristan. Kung hindi mo ako tinulungan, siguro patay na ako. Salamat kasi, binuksan mo ang isip ko sa mga oras noon, salamat sa lahat. Hey, bakit lahat? He chuckled. Marami kang naitulong sa akin kaya salamat. Should I thank you also? For helping me to move forward, for letting my old self out, he smiled. Ginantihan ko ito ng ngiti, ako ba ang dahilan yan, nahihiyang tanong ko. Maybe you're not aware, pero ako na mismo ang magsasabi nito, you helped me, sagot nito. Napatungo lang ako upang maitago ang mukha ko dito. Ramdam ko ang pang-iinit ng mukha ko. Yay! Daddy, thanks for these toys. Napangiti ako nang makita ko ang saya sa mukha ng anak ko. Isa lang naman kasi ang hinihingi niyang laruan, hindi ako kontento kaya dinagdagan ko na lang. Ako ang pumili niyan, baby saad ni Lyra habang turo-turo ang isang laruan na hawak ni Luke ngayon. Nandito kami sa loob ng Jollibee. I don't like this kind of places, but because my son requested it, I have to accept it. Thank you for this, Mama. I love blue. Yes, that's why I choose that. Lumapit ako sa anak ko at kinuha ang mga laruang hawak niya at ipinasok sa supot na dala namin. Paparating na ang order namin. Daddy, did you order the favorite spaghetti? Yes, baby, how can forget your spaghetti? Yehey! Thank you po, masayang sambit nito. Makaraan ng ilang minuto ay nakita na naming naglakad ang isa sa mga crew dito habang bitbit ang mga order namin. Here's your order, enjoy, tipid akong umiti dito. Maya-maya ay nagsimula na kaming kumain. Napagalitan ko pa si Luke dahil hindi man lang nito dinahandahan ang pagkain, kaya napupuno ng sauce ang mukha at ang damit nito.
Mama, don't forget our plan po. Sa gitna ng pagkain ni Luke, bigla itong tumigil at sinabi iyon kay Lera. Esan? Ye. Don't worry, baby. Tuloy ang plano natin. Lara replied with cheerful smile. Napakunot ang noo ko. Anong plano ang sinasabi nila? Bakit hindi man lang nila ako sinabihan? Hey, what plan? I ask. Nagkatinginan ang dalawa na tila nagkakaintindihan sila. Hindi ka po kasali, Daddy, sa amin lang po yun ni Mama, he said and winked. Pinaningkitan ko ito ng mga mata na tila nagdududa ako sa kanilang mga pinagsasabi at pinaggagawa. Hindi ko na lang ito pinansin, baka laro na naman ang pinag-uusapan nito. Diyan naman talaga sila nagkakaintindihan eh. Nagpatuloy na lang ako sa aking pagkain. Panay kami sa pagkukwentuhan. Ang ingay namin kung kumain, kaya ganoon na rin siguro ang pagtingin ng mga tao sa amin. Kaya ayokong kumain sa labas eh. Nagkwentuhan kaming tatlo, nagtawanan na para bang nasa bahay lang kami. Hindi ko naman maiwasang matawa sa bawat sinasabi nila dahil nakakatawa naman talaga. Makaraan ang mahigit 2 oras ay natapos na kami, sobrang tagal naming natapos. Nagmamadali na kaming umuwi matapos naming kumain, gabi na rin kasi at uwi pa si Lera sa bahay nila. Itinigil ko na ang kotse sa harap ng aming bahay at bumaba na, kinuha ko ang mga pinamili namin at pinagbuksan ng pinto si Lera. Lumabas ito habang karga ang anak kong tulog na sa kanyang balikat. Napagod ang anak ko dahil sa sobrang kakulitan nito kanina, siguro ay na-enjoy niya ang araw na ito kaya ganoon na lang ang kanyang pagkapagod. Sinarado ko na ang kotse at sumunod na kay Lera. Nasa likod nila ako kaya kitang-kita ko ang tulog na mukha ng anak ko. Alas 11 kami ng umaga umalis ng bahay at alas 7 ng gabi na kami nakauwi ng bahay. 8 oras na pala kami doon. Lera, thanks for the day, nakangiting sambit ko dito, umiti rin ito at tumango. Anything, she replied. Akmang kukunin ko na sana ang anak ko na natutulog sa kanyang mga bisig nang bigla niya itong iniwas, ako na ang maghahatid sa kanya sa kwarto, maligo ka na lang muna at magbihis, saad nito na ikinakunot ng noo ko. No, I insist. Gabi na rin naman kaya umuwi ka na lang. No, it's fine, Tyrone. Ako na, maligo ka na lang. Ewan ko kung anong nangyayari sa dalawa ngayon. They're acting so weird, hindi naman sila ganito ah. Fine, pagsuko ko na lang. Tumango si Lera at dumiretso na sa kwarto habang karga pa rin ang tulog kong anak. Sumunod na rin ako upang pumunta sa kwarto ko at maligo. Ang init ng katawan ko, pakiramdam ko ay ang daming dumi ang nakakapit sa katawan, lalo na sa buhok ko. Dumiretso na ako sa bathroom ng kwarto ko at sinarado ito. Inaantok na ako. Binilisan ko na lang ang ginawa ko nang mabihisan ko ang anak ko. Sinimulan ko nang tanggalin ang aking mga saplot, leaving a black boxer. As it turned the trim, warm water started to touch Eva's skin. Ipinikit ko ang mga mata ko at dinamdam ang tubig na siyang dumadaloy na sa aking katawan. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, naaalala ko siya. Ang mukha niya, mukhang nababalot ng saya sa tuwing magkasama kami. I heaved a sigh, mabilis kong iniling ang ulo ko at nagpatuloy na sa ginagawa. Makalipas ang mahigit 30 minuto, natapos na ako. Kinuha ko na ang tuwalya ko at pinunasan na ang katawan ko. Pagkatapos ay lumabas na ako ng kwarto upang magbihis. Binuksan ko ang closet at kinuha ang kulay abong damit pantaas ko at sinuot iyon. Kumuha na rin ako ng pambaba at sinuot iyon. Hindi na ako nag-abalang magsuklay dahil matutulog na rin naman ako maya-maya. Itinapon ko na ang tuwalyang gamit ko kanina sa kama ko at lumabas na ng kwarto ko upang puntahan ang dalawa. Nasa gitna pa ako ng daan patungo sa kwarto ni Luke nang makita ko si Lera na nagmamadaling lumabas sa kwarto. Kiray! Si Luke, nanlaki ang mga mata ko. What happened? I shouted. She didn't answer me, instead she entered back the room. Mabilis akong tumakbo at pumasok sa kwarto ni Luke. Uumatake na naman ba ang hika niya? Kaya ayokong lumayo sa kanya eh. Naiiyak na ako sa aking mga naisip. Nang makapasok na ako sa kwarto nito, napasinghap ako dahil sa dilim ng paligid. Look! Lera, din ba'y voice choked? Kinapa ko ang paligid ko upang hanapin ang switch at nang mabuksan ito.
Wala akong naririnig na kahit boses o kaluskos man lang, kinakabahan ako. Where are they? Nang sa wakas ay makapako na ang switch, hindi ako nag-atubiling buksan ito. Napatigil ako nang may biglang bumungad sa akin. Kung kanina ay naliyak ako sa kaba, ngayon ay dahil sa saya. Happy Father's Year! Sabay nilang sigaw pagkatapos ay tinapon ang iba't ibang makukulay na papel. A smile was formed on Isabel's lips as I stared at them. Nakahawak si Lyra ng isang cake habang si Luke naman ay nakahawak ng malaking litrato ko. Dahil sa nararamdaman ko, hindi ko na malayang yakap na pala ako ng anak ko. I love you, Daddy. You're the best daddy in the whole wide world. You're stronger than Superman. You're most powerful than the Avengers. Because you're a superhero, Daddy. I love you, bulong ng anak ko na nagpangiti sa akin. Maaga akong nagising upang paghandaan ng almusal ang dalawa. Hindi na nagawang umuwi ni Lyra kagabi dahil masyado nang madilim ang daanan at baka kung mapaano siya, pinilit naman ito ni Luke kaya pumayag na lang ito. Hinalikan ko ang noo ng anak ko na ngayon tulog na tulog sa tabi ko. His mouth is slightly open and that made him look more cute. Hating gabi na kami nakatulog tatlo dahil sa mga pinanggagawa nila, nagawa pa nila akong sorpresahin. Well, I admit, I'm surprised. Inilipat ko ang tingin ko kay Lyra na ngayon tulog pa rin sa tabi ni Luke, pinagitnaan kasi naman ang anak ko. My son requested it, so we have no choice. I chuckled as shook my head. Tahimik akong bumaba sa kama at naglakad na palabas ng kwarto. Babawi lang naman ako sa ginawa nila, kaya ipagluluto ko sila. Nag-inat muna ako bago ako nagsimulang kunin ang mga kagamitan ko sa pagluluto. Inuna kong suotin ang apron na nakalagay sa gilid ng mesa. Sinuot ko ito, pagkatapos ay lumapit ako sa fridge upang kumuha ng mga lulutuin. Hindi ko alam pero, unang beses na masarap ang gising ko. Masarap naman talaga ang gising ko lalo na't nasisilayan ko palagi ang mukha ng anak ko, ngunit iba ngayon. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Natatawa pa ako paminsan-minsan habang naghihiwa ako ng mga gulay, maya-maya naman ay bigla akong napapakanta. Baliw na siguro ako. Nagluto muna ako ng itlog, pagkatapos ay nagprito ako ng hotdog para kay Luke. Pinagtimpla ko na rin ito ng gatas at kape para sa amin ni Lyra. Pagkatapos ay nagluto ako ng pancakes, hinanda ko na ang mga ito sa mesa nang matapos na ako. Tamang-tama naman dahil nakarinig ako ng pagbukas ng pinto galing sa taas. Isang malapad na ngiti ang bumungad sa akin nang tumingala na ako. Mumiti ako dito, "Good morning baby," masayang sambit ko dito. "Good morning daddy," pasigaw nitong sagot bago nagmamadaling bumaba papalapit sa akin. Patakbo ko itong nilapitan at kaagad na binuhat, baka matapilok pa ito at mapilay pa. "Where's mama?" tanong ko dito habang inaamoy ang bawat singit niya. "She's still sleeping, I can't wake her up baka magalit po siya," he answered. "Lisa, let's go upstairs. Baka magutom si mama, gusto ko pa namang mamasyal ulit tayo." "Talaga daddy?" Family bonding part 2, hindi makapaniwalang tanong nito. Umiti ako dito at ginulo ang kanyang buhok habang naglalakad ako paakyat sa kwarto naming buhat-buhat siya. "Yes, where do you want to go?" nakangiting sagot ko. "San?" "Sa park," he cheerfully answered. Tumango na lang ako na tila sumang-ayon ako sa kanyang suhestyon. Nang makarating na kami sa kwarto, binaba ko muna ang aking anak bago ko pihitin ang seradura. Tatawagin ko na sana si Lyra nang biglang bumungad ang mukha nito sa harap ko. Napasinghap ako. Sino ba namang hindi magugulat, ang gulo ng buhok niya, at nagmukha itong aswang. "What the heck Lyra?" gulat kong sambit dito. Inilipat nito ang kanyang kamay sa kanyang buhok at kinamot ito, "Pasensya na, napasarap kasi ang tulog ko," pabulong nitong sambit. Magsasalita na sana ako nang bigla kong maramdaman ang munting mga kamay ng anak ko at pilit itong hinihila, "Daddy, Mama. I'm hungry," nakangusong sigaw ng anak ko. Sabay naman kaming natawa sa ginawa nito. Naglakad na lang kami at tumungo sa dining area upang kumain na. Nagmangha si Lyra sa nakita, hindi pa nga ito makapaniwala na ako ang nagluto ng lahat ng ito. "Well, now that I'm a father, I have to learn on how to cook. Marami kasing nagsabi na, hindi daw akong mukhang ama. So, I should act as a real father in front of everyone."
Nasa gitna kami ng aming pagkain nang may naalala akong sasabihin sa kanila. Kinuha ko ang table napkin at pinunas iyon sa aking mga labi. Yisa the way, Lyra, are you free today? Baka gusto mong sumama sa amin ni Luke. Sat, where? Mama, we're going to the park. If Issei is also going with Tita and Tito as what he have said yesterday, sabat naman ng anak ko na ngayon nasa gilid ko. Sure. I'm free today, 3 days pa rin naman ang leave ko sa shop ko. She giggled as she handed one piece of pancake. Yay! This week is the best week of all. Luke exclaimed. Tapusin mo na yung kinakain mo para mabihisan na kita, saad ko dito. Hindi naman mahirap utusan si Luke dahil sumusunod kaagad ito kung anuman ang sinasabi ko. Kasalukuyan kaming naglalakad ngayon sa parke habang hawak-hawak ko ang kamay ng anak ko. Hinahanap naman ang kaibigan niyang si SS dahil nangako daw ito kay Luke na magkikita sila dito ngayon. Baby, wala naman sila, rinig kong sambit ni Lyra at halata sa boses nitong pagod na siya. Ako rin naman ay napapagod na, kanina pa kami naglilibot dito at hinahanap ang kaibigan niya ngunit wala naman. Look, let's just go somewhere. I suggested that made him sad. Bye daddy, I want to play with every friend. We can go to arcade if you want to. I can buy you some toys, saad ko naman. Inaasahan ko pa naman ang pagliwanag ng mukha nito, ngunit mali pala ako. Please daddy, he pleaded while squeezing his hand. Luke, masyado nang mainit dito, baka magkasakit ka pa.